yung gobyerno natin, gaganda lang ang pagpapatakbo niyan kung hindi lang ang positibo ang nilalabas, pati yung negatibo. Kasi once we admit na may mga problema, then magagawa natin ng solusyon. Pero kung ayaw nating harapin na may problema, paano tayo makakagawa ng solusyon? Kung sa kaso lang ni Congressman Barzaga, ganyan kabilis. Pero kung mula ngayon, hanggang sa mga susunod na mga may magfa-file ng ethics complaint, ganyan din kabilis yung desisyon, then maganda yan. Congressman Jesus Bong Santay. Congressman, magandang gabi. Admar Vilando, Almar Forzuelo dito sa SMNI. Welcome muli. Welcome back. Thank you very much, Almar. Yes, maraming salamat sa imbitasyon na ibinigay sa akin para makasama kayo dito sa inyong programa. Opo, balikan lang natin yung pangyayari. Kayo po ay matagal na rin na naging mambabatas sa congressman, no? Kinakatawan po ninyo dyan sa lungsod po ng Quezon. Kamusta po itong ganitong klase po ng sitwasyon? Siguro sa mga nakalipas na mga congresses ay walang ganito ba? Dahil hindi pa uso yung internet noon. Ngayon kasi parang nauuso na yung internet, mas napapadaling maipakalat yung mga saloobin. Your thoughts on this, Congressman? Well, I was a member of the 18th Congress noong 2019 to 2022. Pero sa kasawiyang palad, during that time, that was yung COVID pandemic. So almost 2 years na may lockdown at kami sa Kongreso, ano kami noon walang online yung mga session. There were only a few members of Congress na who would go to session para doon sa face-to-face. Isa tayo doon. So, bagamat during that time, malaya naman lahat na nakakapagsalita ng kanilang mga saloloobin, because that's part of your responsibility as a member of Congress. In fact, ang mga tao elects you to become their voice in Congress. And kaya nga para sa akin, napaka-importanting mapangalagaan yan. Isa yan sa fundamental right ng tao, protected under the Bill of Rights sa ating konstitusyon. Opo. So kayo naniniwala na yung kanyang mga opinyon na saloobin, na hindi lang dyan po sa plenaryo, nababanggit sa social media rin, ito'y boses din ng kanyang mga constituents. Kumbaga, dahil siya ay personalidad, dahil siya ay kinatawan, congressman, mas napaparinig sa pangkalahatan ang boses ng taumbayan. Well, Admar, totoo yun whatever he has echoed, I believe, as I mentioned, he echoed it because siguro yun yung general sentiments ng constituency niya o nung mga ating mga kababayan Pilipino. And siguro, ang hindi lang siguro nagustuhan ng mga ibang mga kasapi ng kapulungan, ng mababang kapulungan, is that the manner that he has expressed his opinion. Pero kung makikita mo si Congressman Barzaga belongs to the Gen Z. Ganun, I think mostly ganun talaga yung the way they express themselves. Opo. Diyan po sa Kongreso, sa Kamara po, Congressman, pag may mga ganito bang mga usapin, pwede bang hamunin ko siya sa debate na lang dyan sa plenaryo? Pwede ko ba siyang i-call out at magdebate doon na lang para at least maipahayag yung side ng Kamara, maipahayag din kung ano ba yung tinutungtungan itong si Congressman Kiko Barzaga at doon maglatagan na lang ng kanilang mga punto dahil malimit naman nating naririnig dyan ang mga debate? Yeah, Admar. In fact, the plenary hall during session would be the best venue para magkaroon ng diskurso, palitan ng opinion at mapagdebatihan yung mga issues na bumabagabag sa ating lipunan. Kaya nga ako, I do not believe na dapat natin kitilin na magsalita yung mga tao. There is, lagi nga natin sinasabi, freedom of speech and of expression is a fundamental right which has to be protected. Diba? Maaaring hindi natin nagugustuhan the manner that he expresses himself, maaaring uncomfortable, but precisely, mas kailangan natin maprotektahan yung karapatan ng tao.
We don't protect freedom of expression not only because it's comfortable, not only because it's agreeable, but more so. Dapat pag when it is uncomfortable, when it is unpalatable, mas lalo natin dapat maprotektahan yan because yan yung essence ng democracy. Without freedom of speech and expression, then wala tayong democracy. Opo. Nagkomento rin si Congressman Kiko Barzaga after niyang masuspend nga na hindi ethical daw as per ng pahayag ng mga nakararami dyan sa Kamara yung kanyang mga sinasabi. Pero hindi naman sinabi na hindi totoo yung kanyang sinabi. Para sa inyo po, ano po yung unethical? Unethical ba yung nagsisinungaling? Unethical ba yung nagsasabi ng totoo? Alin po yung ethical doon? Parang ito rin yung sentro ng debate din ngayon, Congressman. Well, alam mo, yan nga yung nakakalito Dahil ang sinasabi, ang naging basis raw ng desisyon ng Ethics Committee ay yung mga several postings na nilabas ni Representative Barzaga sa kanyang social media page. Some of it, yung mga picture niya, mga litrato niya nung na merong... Bago pa ata siya naging congressman. may kasamang bae or yung pera, may hawak-hawak na pera. But those pictures were postings, and those postings were before he became a member of Congress. Now, kung yun yung dahilan, then palagay ko, it was not, dahil hindi pa siya congressman nung mga panahon na yon, then I don't think that it should matter now. What matters is kung ano yung mga pinopost niya, ngayong members na siya ng Congress. But nakikita ko rin, when you express displeasure, o meron kang hindi nagugustuhan, o meron kang ine-echo na sentimento ng iyong mga nasasakupan, I don't think that that is uncalled for. Alam mo, freedom of expression, while hindi yan, hindi absolute, meron tayong it is still protected unless may test yan yung freedom of speech and expression yung test niyan, yung parang clear and present danger. Yung sinasabi mo ba, would it incite people to take action, a negative action? Then that would be the time to stop it. Pero kung hindi naman, then I think dapat malaya natin, hayaan, lalong-lalo na mga miyembro ng Kongreso to be able to express themselves. Because yung gobyerno natin, gaganda lang ang pagpapatakbo niyan kung hindi lang ang positibo ang nilalabas, pati yung negatibo. Kasi once we admit na may mga problema, then magagawa natin ng solusyon. Pero kung ayaw nating harapin na may problema, paano tayo makakagawa ng solusyon? Opo. Isa rin din sa mga lumalabas na istorya po, Congressman, napansin din na, di ko alam kung sa bihirang pagkakataon ba, marami po yung present during that time. So, kumbaga, ibig sabihin ba nito, priority ng Kamara itong issue na ito, and at the same time, meron pa doong issue na ang last na nagkaroon ng maraming attendance, ang mga kongresista dyan is yung pag-aproba ninyo sa budget. Pero naalala ko rin na meron din pinost sa social media si Congressman Kiko Barzaga na pinapakita niya yung gallery na bakanting-bakante during sa mga budget deliberation. Kaya ang sabi ng na-conclude ng mga, kung magbabasa ka sa mga komento, bakit nila ginawang priority ito pero during sa mga dapat trabaho nila, bakante yung gallery? Well, hindi naman all the time na walang tao doon sa ating session. But totoo, minsan hindi ganun karami. And nung naturang Lunes na yon, totoo rin naman na maraming pumasok. Because, in order to sanction or penalize a House member, kailangan mo ng 2/3 vote ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Kaya siguro ang ginawa ng mga iba't ibang partido sa mababang kapulungan tinawagan yung kanilang membro to become present so that they could cast their vote. Opo. Nakikita niyo po bang minadali din yung proseso? Kasi meron ding kwento na yung committee report ay lumabas lang hapon ng Lunes. So kumbaga walang time na mabasahin talaga yung
lahat ng mga lamandong sa report? Well, I must admit, I felt the same way na mabilis. Well, hindi ko criticize na mabilis yung desisyon dahil kung ganun ang magiging panuntunan natin, kailangan sa lahat ng mga ethics complaints na iahain ngayon sa Committee on Ethics, ganun rin kabilis dapat para mapakita na hindi nagkaroon ng favoritism o hindi nagkaroon ng undue speed dun sa kaso ni Representative Barzaga. But kung ako tatanungin mo, kasi nagkaroon ng, while there were conciliatory meetings, final kasi ang ethics complaint against him around September 17, and then merong mga ibang mga hearings na tinawag na in-schedule para makapag-usap yung complainant with Congressman Barzaga para makita kung mag-aayos sila, hindi nakapag-ayos. Then, after nung September 17 filing at saka yung mga conciliatory hearings, nag-schedule naman ng adjudicatory hearing na. Lunes yon. Pero nung Lunes na yon, that was 2 Mondays ago, nag-attend nga ako noon si Congressman Barzaga was not present. May sulat siya asking to be excused dahil yung abogado raw niya was sick and he could not attend. So yung mga ibang miyembro ang gusto nga i-consider na winave niya yung kanyang karapatan to be able to cross-examine the witnesses presented against him. I manifested my opposition dahil sabi ko, tinanong ko kasi kung ilang beses na siyang naging absent. Ang sabi sa akin, unang pagkakataon pa lang siyang hindi pumasok. So sabi ko, I believe that we should follow procedural due process. Bigyan natin siya ng pagkakataon na ma-cross-examine yung mga witnesses which are being presented against him para naman ma-question rin niya. Pagkatapos nun, dun mag-come up with the decision. So eventually, yung members naman ng committee decided na sige, pagbigyan siya. Lunes yon, they called for another hearing which was Wednesday. So nung Wednesday, biglang nagkaroon ng hearing. Tapos nagulat na lang rin ako nung Monday, meron ng desisyon. So kung tatanungin mo, mabilis ba? Mabilis. Kung tatanungin mo, anong implikasyon nito? Ang implikasyon nito, magiging negatibo yan kung sa kaso lang ni Congressman Barzaga, ganyan kabilis. Pero kung mula ngayon, hanggang sa mga susunod na mga may magfa-file ng ethics complaint, ganyan din kabilis yung desisyon, then maganda yan. Dahil ibig sabihin yan, mabilis nang kumilos ang ating kapulungan. Bago lang si Partner Almar, marami bang nakapending doon sa komite ng ethics? You know, hindi ko alam kung ilan ang nakapag-file ng ethics complaint. Si Congressman Leviste, meron siyang mga sinasite about yung kay Congressman Gadjola na complaint na dapat raw imbestigahan. Hindi ko naman alam kung nag-file naman din siya ng complaint para maimbestigahan ng ethics committee. So, with regards to kung ilan ang naka-file, I don't know. I will have to ask the chairperson of the ethics committee.